Dalaygon ka, O Dios, sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamaayo nga higanamo. Sama sa among pag-awit, O Dios, mahimo kang labaw nga higanamo. Ang imong presensya, Father God, which is ang among tinguha nga mahimo kang mapasinunggan samtang naamin dinhi sa kalibutan. Salamat, Ginoo, sa mga butang na imong ipakita kanamo aron ma-enjoy namo, Father God, ang pag-alagan o pag-day o pagsimba diha kanimo. Lord God, salamat ini nga panahon nagtigom adlaw nga Domingo alang sa imong kahimayaan, alang sa imong kadungganan. Bisan pa man, Lord God, kami makabenepisyo gihapon niini alang sa pagsunod sa imong kabubuton samtang kami magkinabuhi, O Dios. Labaw sa tanang, Father God, kung doon na may mga pagpati nga na sa among kasing-kasing karon nga dili maayo, dili makapasidungog diha kanimo, mahimo kining matambalan, O Dios, pinaagi sa imong mga pulong nga imong gamiton ug imong isulti sa matag usa namo karon. Lord God, sa among kaugalingon wala gyud may kahimuan kung wala ka, O Dios. And as we present ourselves to you, Father God, teach us, Lord, that we can humble ourselves. Kanang mahimong wala gyud mi kung wala ka. Wala gyud ang among kinabuhi karon, O Dios, bisag usa ka gininhawa namo, Ginoo, kung wala ka sa among kinabuhi. And we are so much thankful and grateful to that, Lord God. Bisan pa man sa single nga ginhawa nga among gina-intake ug brought out, Lord God, it is for you, Jesus Christ. Now, Lord, as we will have your word, we have done our singing praises to you. Katong mga pag-awit na mo, Diyos, makahatag og paghimaya niya kanimo. Now, sa imong mga pulong, O Diyos, sa among paglingkod, pagpamati, help us, Lord, that we can make our hearts and mind focused diha kanimo. Ikaw lang yun ang kasinunggan, ikaw lang ang among paminawon karon, Lord God. Na may mga disturbo, may mga saba sa gawas. Pero Lord, ang among dalunggan diha lang yun mamati nimo. Ang among una-una diha lang yun walang taon nimo. Ang among kasing-kasing diha lang yun babati nimo. Aron, Father God, ang mga panalangin nga imong giandam namo, among ma-enjoy, among ma-appreciate, among matagamtaman, labaw sa tanan among kining magamit sa pag-adlaw-adlaw ng mga paginabuhi. Bless every one of us, Lord God, your people who are celebrating this time today sa paghimaya sa imong pagkamayo, pagkamatinudan. Lord God, we are nothing without you. So all these things we ask in the mighty name of Jesus. Amen. A study of the book of Colossians. Sa kinatibukan, ang book of Colossians, ang topic is about Christ is supreme. Sa Binisaya pa na, si Kristo ang pinaka-labaw. Pero sad to say, daghang tao nga moingon nga nagtuo sa Dios or dunay pagtuo sa Dios pero dili makita sa pagkinabuhi. Okay? Just as this time, kung atong lantaon ang comparison, na daghang tao nga moingon nagtuo na ipagtuo sa Dios, pero look at this, asa may puno karong panahon sa Domingo, bulangan o simbahan. Tanawa, di ba? Much more likely nga sa man, we are just kanang confessing nga kutob lang sa baba ang gitawag nga labaw ni Kristo. Dili makita sa kinabuhi. Unya, that is a wrong concept of a Christian. Sayop na siya nga panghuna-una sa usa ka Kristohanon. Pananglitan, lahi ko, buutan kay ka sa church. Tapos, badlungon ka pag-abot sa inyo ang balay. That is a very wrong concept of Christian. Buutan kay ka sa simbahan, pero usog kay ka mangupya dito sa eskwelahan. Grabe kasayop ka konsepto sa panghuna-huna. Buutan kay ka sa
sulod sa simbahan, pero pag-abot sa imong pamilya, unsa mo ka? Dili ka mailahan nga Kristohanon. That's why, sa atong pagpadayon sa Book of Colossians, unta makita mo mugitib or makita ang ebidensya hinay-hinay sa atong kinabuhi nga tinuod ang atong pagtuo sa Dios ug tinuod si Jesus Christ nga mao'y atong saman labaw. Wala na ilang labaw sa atong kinabuhi. It is Jesus Christ. Pero ang subo pa malandongon na mga panahon nga pilion gyud nato ang atong kaugalingon kaysa gusto ni Jesus. Diba? Pareha sa example ako katong niagi nga usa ka batanon, iduol siya sa usa ka pastor, digon siya nga, pastor, kanang magpaparing ko nga punta, maminyo na ko. Nice kayo, no? Yung mga batanon. Gusto niya siya maminyo kay about 35 years old na siya. Karon, ingat siya sa pastor nga, kanang sige na kayo uyab. Siya nga, nanay nang uyab na ko, pastor. Dayon, ang nanguyab sa imo ha, may Jesus pa. Kasugturo na kaayo siya. Okay? Kay gwapo, ambungan, talented, na murag package all na ba? Package deal. Nana sa iyatanan. Problema kay kani magpangutana, brother, may Jesus ba? Gwapa, pastor? May commitment ba kay Lord? Gwapa, pastor? Again, may Jesus ba? Talented siya, pastor. Tayon, may Jesus ba? Basta buutan siya, pastor. Those characters are good. Pero look at this. Kung dili na siya ka-commit kay Lord, maglisod na siya commit nimo. Diba? Muna nga kung mo ipugos jud nimo, iporso jud nimo, you will struggle for how many years? May lang og years. Yeah, for the rest of your life, maunay dako unsa man problema. Ngano man, mawala ang imong enjoyment sulod sa pag-serve kay Lord. Bisan gani ang pagsulod nimo sa simbahan, pugnan na ka. Muna nga sa mga batanon, aware mo sa mga naminyo o sa man. Atong paningon, atong iampo sa Ginoo. Dugay naman kung inampo God, Lord, ang karon wala pa man. Basin na isayop sa ato ang kaugalingon. Basin dili ni makita nila sa ato. Kaya gani, gidivide ang Book of Colossians in first chapter and second 3 chapter is ang first, right believing will result na siya bunga to right living. Tamang paniniwala, may tamang pamumuhay. And do not forget this, balik-balik ko dyan ako ni pag ikaw ay laging tama, ikaw ay may tama. Kahit bisan mga ginikanan, do not think nga, parents, ginikanan ako ang laging tama. No. Si Lord, anyone or anything, pwede niyang gamiton for us to learn. Diba? Tanawan niyo mga tapat. Oh. Kanang dagwaya na, bisag murag dili kasaligan, gamito na ni Lord. Diba? Mga kabuhatan ni Lord, pwede na niyang gamiton para makat-on lang kita sa unsa man kabubuton sa Dios. Sa Old Testament, okay, look at this. Naay prostitute nga gigamit si Lord nga unsa man ma-fulfill ang will ni Lord o ang kabubuton sa Dios o ang plano sa Dios. Di ba? Mao nga bisan og just like me, bisan pastor ako, any one of you, pwedeng gamiton sa Ginoo para makaton ko. Bisan kinsa ninyo, makristohanon man o dili makristohanon, anak sa Dios o dili anak sa Dios, pag si Lord ang mugamit, wa tay mahimo. Pero for us, kita mga Christian, look at this. Supposed to be
ingon ni atong life. Kung feeling nimo dili pa ingon mo ang life, then practice it. Start right now. Right believing will result into what? Right living. Naagyoy pagkinabuhi. Na ay resulta. It's not only nga ang resulta ang kabaguhan sa atong kinabuhi, eternity. Dili lang ang ato ang kanabitang sumpay aning kinabuhi. Ang sunod nga hugda, dili lang kay eternity ang mabago, nga dili na ta madto sa impierno adto na ta sa langit. Dapat na apoy makita dinhi pa lang daan sa kalibutan, makita na ang kabaguhan sa ato ang man kinabuhi. So kay padulong man ta sa impierno sa una, but because of Jesus Christ, gi-redirect ni Lord padulong balik sa langit. Dapat karon pa lang daan mag-practice na ta kung unsang kinaiya nga naa sa langit kay gisulti ni Lord diha sa pulong sa Dios, diha sa Biblia. Tama? Kay kung padung kag langit dayon samot na ang imong kinabuhi dili pang langit, basin piki ang imong pagtuo sa atong buhay nga Dios. Or sayop ang imong pag-ila or ang atong pag-ila sa atong buhay nga Dios. Again, pag wrong concept ang atong belief, wrong concept po ang ato ang living. Baon sa, quote and quote, okay na, makatalagsar bitaw, makapasaylo si Lord. Ikaduha, tao ramong ko, masayo. Oh. That is a wrong concept of living. So, sa atong pagpadayon, mao ni ang outline sa Book of Colossians. I will not explain anymore ani. Kay human naman ta sa first 2 chapter. Dili na ta sa kaning behavior, pamatasan, kinaiya o paggawi. So, last na itong lesson, katong ako'y nag-preach, we have studied about setting our mind on Christ. Ano sa lang setting our mind on Christ? Kaya bitaw, bisan to na ta sa kalibutan, ang kalipay dapat nato, dili ang kalibutan. Ang kalipay nato is Jesus Christ. That means to say, nga dili ka gipahimang bitaw ni Apostle Paul ang Roman believers, Romans 12:2, do not conform to this world but be transformed. Ayaw pagpahiuyon ni ining kalibutan kundili pagbago sa kinaiya pinaagi sa pagbago sa asa kahibalo. Kaya do not forget sa to setting our mind on Christ, the overflow of the heart, the mouth speaks. Oh, sorry wala na ako i-display diha. Kung kinsay sulod sa imong kasing-kasing, mao na imo gawas sa imong baba. Okay? The overflow of the heart, the mouth speaks. But the overflow of the mind, the life is live. Kung man sa imong pirming gihuna-huna o kinsa ang nasa imong una-huna, mao na imong gilabuhi. So kung setting our mind, kung ang atong huna-huna ang pagpahimuot sa Dios, dinhi pa lang daan sa kalibutan, ato lang himuon kung unsa man unsay gusto sa atong buhi nga Dios. Tama ba? We will not tell, o dili nato i-grab ng opportunity nga magtao ra man ko makasala. Di ba? That is an excuse nga unsa man gusto lang ta mo accept sa atong self kay gusto nato kanang gakson or halugon ang pagka kung sa man kanang mistakeful. Gusto ta pirmi masayo. Muna nga ang nagbasa ko sa Bible, nagka-catch up sa ko una-una within this week sa Philippians. Ingon gingnan ni Paul ang taga Philippians, work out your own salvation. Ipakita ang bunga sa imong kaluwasan. Tama? Muna bitaw pag ingon nimo, when you say I love you, unsa man, naagay ebidensya nga gihigog pa ni mo na siya. Tama? Mo na nga katong last February 14, daghang nag-celebrate of Valentine. Mas mo ng Valentine, mga ahas. Pag atong February 16, unsa may inyo nga i-celebrate diri sulod sa church? Wala mo kabalo? Ha? Wala mo kay balo na sa matong February 16? Diba?
Napay verse, may gibutang. With matching sa to, chocolate, magsiguro to, or lollipop. Ha? Candy, o. Asa naman, wala na yung nabili. Ang point is, we are sharing the love of Jesus Christ. Because that is the first thing and foremost nga love nga makita sa tuwa. That is our identification as Christian. Dili sa kalibutan, mahigugmaon. Manang lisod kayo, may marami tayong batok antang, sige ba naman gagsimba, pero yung mga batasan. Diba? Sige, atong simbahan, sige, basag Bible, pero yung mong kinaya, ingon pa sa kawang mama, di makakagmanok. Grabe no? May pang-abog kay makakagmanok. Ang atong batasan, di makakagmanok ang sumpay, di makaugiro. Sa reality, mga igsoon, supposed to be, if you are setting our mind to Christ, wala na sa toa. Kung naman na sa toa, we are praying to God, nagkuhaon na ni Lord. Dili na, kanang wala ko na sa tubuhay ng Diyos. That's why, sa to, pag to last study na to, last lesson is, to set our mind is to seek Christ, exterminate our own life, take on our new self. Pag sabi ng Lord na seek, is keep seeking the things above, that is present, progressive form. Not just once, but every time. Keep seeking. Nagtrabaho ko, Lord. Saan man ako pagpasidungog ni mo, Lord, pinagis akong trabaho? Nag-eskwela ko, Lord. Saan man ako pagpasidungog nga nag-eskwela ko para nimo? Naminyo ko, Lord. Saan man ako pagpasidungog na ang akong pagkahasban, ang akong pagka-wife, mapasidunggan ka. Anak ko, Lord, saan man ako, Lord, keep seeking ka ng malipay ka, Lord, sa akong pagkaanak, sa akong ginikanan. Di ba? Membro ko sa church, Lord, saan na akong himuan? Dili man ko kabalo mo tugtog sa instrument. Dili ko kabalo mo kanta. Akong naibaluan ng yun, Lord, kay mo aring sumpang ko. So be it, go for it. It's because we are seeking for Jesus Christ. Di dyan ko kabalo mo rin sa pangko, Lord. Kaya rin sa ako, straight kayo, para sa aban, pertigyon, hiwiya. Akong nahibaluan, Lord, is ka na rin yung mo design niya. O, sige, hala, i-design niya. Seek for Jesus Christ. Akong disenyo, good Lord, wala dyan ko sunod sa simbahan. Kaya dito ko sa gawas, tigsulti sa kaluwasan. Go for it! That means to say, seeking the things above. Kung unsay ikalipay sa Diyos, samtang naata din sa kalimutan. What do you think? Unsay na sa mga nahon na karon? Sige daw. Imuhang asawa, imuhang bana, o imong anak. Maro-maroan ka. Malipay mo? Wala pa na ito gimaroan si Lord. Di ba? Wala na ito gimaroan si Lord. Pero kita unang nagpinaro sa ito ang kaugalingon. Yung ganap itong ilan-ilaro na ito sa hayang Ginoo. Ay, sa sunod na yun. Isa sa simba. Sorry. Lord, sa sunod Domingo na kumusimba mo, bawi, Jud ko ni mo. Sa mo na, makabawi ka? Ha? Viral na ako sunod Domingo, Lord. Ikaw tagiya sa Domingo? Ikaw tagiya sa Lunes? Ikaw tagiya sa Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado? Kung ikaw tagiya na, makabayad jud ka. Kung ikaw tagiya sa adlaw, nga musubang, then musalo, makabayad ka. Pero dili kita tagiya na. Just to be sure nga kung saman ang tao, bisan gani ginhawa na to, dili kita tagiya na. Mag-apas mo makita sa tong ginhawa. Pangitao na tong hangin. Muna magpasalamat ta sa Dios. Gitudluan ta niya how to seek the things above while naata dinhi sa kalibutan, because we are practicing our lives for eternity. Nagtuon na ta o nagkinabuhi na ta kung unsa ang kinabuhi dito sa kalibutan sa langit samtang naapata dinhi sa kalibutan. Unya kung nag-eskwela ka mananglitan, butan na to. Tugutan na to, nag-eskwela sa langit. Nag-eskwela ka din niya, sige kang pangupya. Pagkabot sa langit, sawan. Uy, tugay, pagkukuhan siya. Pastor, sa itong may reverse gingon mo dito sa sindangan.
Di ba? Sige kita pag-upya pag sa langit. Huwag niya. Malipay kasi Lord na. Kaya bang, mga anak, nakita ninyo si Mama Papa, nagkaunog siya libi. Kaunog manginasal. Niya to sa nag-date dito sa kanaanan sa baybay. Unya, giuban ka, igo ra ka palang taon, malipay mo. Kaya nga may siguro mag-giuban ko kunin nyo din eh. So that is keep seeking the things above. Dayon, pag ingon niya exterminate our old life, ingon siya, busa, patyan ninyo ang unsay yutanon diha sa sulod ninyo. Unsa man ang yutanon na nasa sulod na to, mo nang gisumpay din na sa lawayong pakighilawas, kahugaw, unod nung kaibog, daotang tinguha, o ang kahakog nga maoy pagsimba o unsa man mga Diyos. Pero mo nay naan nato before sa lawayong pakighilawas, kahugaw, unod nung kaibog. Dili gyud na sa maayo. Time sa Lord wala makuha ng sa lawayong pakighilawas. Kahugaw or wala pagkuha na Lord. Kanang maibog Hinoon. Pero talag sa Lord. Dayon kanang daotang tinguha, nindot kay kawato niyang cellphone Lord. Kanang guwapa kay kamera din, habis kay ingana nimo sa screen. Di pa madapat akong tudlo ang screen mo uban na. Wow. Pero talag sa raman Lord. Wala ko dyan akong ikuha Lord. And look at the word, daotang tinguha. Kahit gani nga, ay tagbundag mo niya, kanang tulog-tulog. Daotang tinguha na. O, bisan gani sunod sa ito ang mga gipang sulti, usahay mo yan. Maligid. Diba? O ang kahakog nga mao'y pagsimba og Diyos. Kabalo mo, kinsa'y pinakahakog sa nga church? Ang Philippian church. Philippian believers. Hakog kaayo as in literal nga hakog sa ilahang tiyan because their God, ang ilahang Diyos, ang ilahang tiyan. Now, wala mo na nagpasabot nga dili na pwede mo kaon. Ang point is, siyempre, kung mukaon ka, yung para kay Jesus. Kung mukaon ka para kay Jesus, halos alopon mo ito ng pagkaon. Wala ka ibilin, wala di ka maghuna-huna na naman si Mama Papa, napapuiso. Diba? Then, ang warning ni Lord, ang iyang pahimangno sa tuwa, gawin sa man, apan karon isalikway usab ninyo kining tanan. Okay. Wala kay ka-practice atong man. Sa mga Christian, dili makikhilawas bisan kinsa. Sige puto-puto to, wala gyud atong atong una. Kani wala ka nataani. Number 1, kasuko. Wala ta na. Number 2, kapungot. Pagpangdaot, pagpasipala o ang laway nga sinultihan sa inyong baba. Wala ta na. Sige, wala ta na. Buutaan na gini na to, no? Adin niyo, ayaw na kamo times up. Honestly speaking, kisay wala ka pa makag-this way. Thank you, Lord. Pero look at this. Sa una-una palang daan, wala pa yung buhat. Tanawa, balik ka sa ibabaw. Daotang tinguha. Ayaw na kamo pamakat. Asa daw ta dili mamakat? Sa usaog usa. Ingon nga nahukasan na kamo sa inyong daan nga kinaiya. Mali kinaiya na to sa una. Hastang makakuna. Di ba? Murag spotlight Christian. Later on, masabta na ito ng spotlight Christian. Daan nga kinaiya, uban sa mga batasan ni ini. Meaning to say, pag ingon ni Lord nga nahukasan, si Lord mismo naghukas, gitabangan ta niya. So ayaw na, Lord, pindot mo na Lord. Sundon ba yun na to? Diba? Dayon, klaro, exterminate our own life. Unsa na siya? In connection, sumpay sa Galatians 5:9.
19. Og dayag kayo ang mga buhat sa unod nga mao kini. Sa lawayong pagkikhilawas, kapugaw, kaulag, mao na nga if many people do things without knowing why. If you're celebrating Hearts Day or Valentine's Day without any ground reason, kanang right track reason, you are celebrating love or Hearts Day in the honor of kinsa ganito mga young people? Kinsa na nga gods sa Roman belief? Sa Roman government, kinsa nga gods? Hala ka Pastor Iris, wala sila namati. Mao bitaw nang 9 month of February kay gikan sa iyang pangalan o sa iyang apelyido ra. Dili si Saint Valentin, dili man na God si Valentin. Si Saint Valentin, siya na ang tao nga nag-reform nga sa pag-celebrate sa Hearts Day, ma-advertise si Jesus Christ. Kunya, ma-put into sacred ang erotic love. Sa ilaha dito, basta kay kisay pabunutan, mo na ni. Tira pasagad pataka. Gibutan ni Saint Valentin nga sa man, usa siya reformation nga, sex should be sacred. It will be celebrated by a two-person who is married. Now, kinsa man na, kung nag-celebrate kag love ato February 14, wala ka kahibalo sa reason, kag kinsa man nimo na kag kinsang gods na gina-celebrate o ginahalad sa mga Roman belief. Kung wala ka kahibalo, nganong nag-celebrate kag love, basin imo ra pong gihalad dito. Kinsa na siya nga gods? Juno, Februata. Manang na word na month nga February. Kabalo mo ang kaning month bitaw January, February, March, April, tapos sa tumoy lubi-lubi. Nanay mga corresponding names sa gods sa Roman belief. Manang natay January, February, March, April, May, June, July. Dayon mo nang sikat pod gayo sa month sa kaning Gregorian calendar kanang gitawag sana horoscope dito na gikan sa ilaha. Now if we know and you receive the love of Jesus Christ, there's nothing wrong for you to celebrate love. Ngano man imong nasabtan ang pinakalabaw, ang pinaka-highest love nga dapat natin makita o ikinabuhi, which is the agape love. Sana agape love? God's unconditional love. Imagine ka, sa atong pagkamakasasala, ipakamatyan ka ni Jesus Christ. Mao na lang sa man, dili na tama practice ani. Kay bisan kung saan na itong tago, basta ingon ni Lord, og dayag kaayo. Ibutyag yun sa Ginoo what is wrong inside in ourselves. O kanang ginatago-taguan na to, nga dili mao, aron sa man, mabadlong ta. Kisay mabadlong? Kita sa matag usa. Ayaw hulata nga mangunay si Lord og badlong nimo. Kabantay mo sa Old Testament. Pag mangunay na gani si Lord og badlong, dito ta sa Exodus. Kasi wala na rin sa lesson ni Pastor Erich. Exodus. Nangunay na badlong si Lord. Unsay nahitabo? Ang siyam, iyang gigamit si Moses ug siya aron daghan kay sa gipadala nga mga siyam ka buok. Pero pagkapulo, mismo si Jesus Christ nangunay ang badlong unsay nahitabo sa Egypt. Grabing kamatay og hila kay tanang kinamabulangan na nga matay. Kita mo na? Si Lord, anyone on anything, pwede niya gamiton para mapahinumduman ta. Pero siya na ganit mismo mabadlong sa toa, posible na ang mawala sa imo. Dayon. Sa padyon, sa lawayong paghihilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba og mga Diyos-Diyos, pagsalamat ka, magic-magic, pagdinungtanay, kini, panagbingkil, pangabubho, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, pagpundok-pundok, klaro no, supay-supay, kasina, paghubog-hubog, mapatuyangong hudyaka, amo ning modern term na mo ning nanay Gina, disco. Sa kanta na sa disco, disco day. Si sunod na.
Musayaw, bisag, kasagingan, tanawa. Pagkawagi batasan. Mao nay patatoyanong hudyaka og mga butang nga sama niini. Sama niini. Kaghana, walang tagabantay sa kalibutan. Pasidanan ko kamo sama sa akong pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga nagbuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Kabalo sa nang sama niini? Katong sa ibabaw kaganiha kaniyo. Ayaw na kamo. Pag nagani kay gitago, nga dili mo gusto mabulgar, nga dili maayo, that is pakak. Okay? That is pakak. Nagtago kag dili maayo, nga dili ka gusto mabulgar, that is lie. Dayon. Kaya ingon si Lord, put off your grave clothes. Kaning daan na to kinaiya ba? Gilubong naman iuban kang Jesus Christ. Tanawa ha, kung atong lantahon sa movie, pagbangon ni Jesus Christ, gidala pa ba niya ang tela nga giputo sa iya ha? Wala, gibiling, gikuan pa jud kanang gihanay ba? Ngano man, katong sa ninaa, katong tilaha, it represents sa tuwang daan nga kinaiya. Nga gibili ni Jesus Christ dito sa asaman. Lugnanan, gilubong na ang daan na itong nga kinaiya. Ngano man, kay nabanhaw si Jesus Christ. Kung wala nabanhaw si Jesus Christ, okay na siguro nga magpadayon to sa itong daan nga kinaiya. Pero look at this, He is risen. Nabanhaw ang Diyos. Munang kita nga doon ay pagtulihan ni Jesus Christ, nabanhaw po ta. Naatay bagong kinabuhi, bagong kinaya, bagong saman. Panghuna-huna. Nga ka nang iya sa Diyos. Lord, gusto ko, sudyante, gusto ko mo eskwela ni nga kurso, Lord. Kung kani nga kurso, Lord, mapasidungkan ka kanako, Lord. Dili ka ako mapalayok ni mo, Lord. Dili ka ako mahimong dautan, Lord. Diba? Because God is risen. Do not just think about for yourself, that is selfishness. Ayaw lang pag-una-una, marami ka nang nagkaon ka na ikaw, Rosa. Gabantay mo anong tao nga ikaw nagkaon ikaw, Rosa. Huwag hindi pakialam ba? Kung saan klase pagkong ito. Hasta plato, kung pwede masulod, haron din na masigigukad, dito na dito, iimbudo na plato. Grabe no? Kung makakaon nga ikaw, Rosa, punit ke punit, why minor, may pagsakyanan, can I break? Look at this. God is risen. Doon na tayo pagkong kinabuhi, pagkong kinaiya, pagkong pamatasan. Then, kaya, ingon si Lord, ingon ka kamo nga mga pinili sa Diyos, wow! Kani may amazing. Ingon nga kamo mga pinili sa Diyos, balaan o hinigugma. Look at this. Balaan na, kung sa pa dyan? Gihigugma pa dyan? Duha ka mo, atulo, gipili, gibalaan, gihigugma. Wala kang gipasagdan sa Ginoo. Feeling lang na nimo nga gipasagdan ka ni Lord. Kaya wala nimo gilantaw kung unsa ang gusto ni Lord para ma-enjoy ta sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mabitaw ng as Christians, dapat we will use correctly the term YOLO. You only live once. Gawin mo na ang lahat para kay Jesus. Nga naman, kainit mamatay na kawa na kay mahimod rin sa kalibutan, nato na kaglangit. Kunya pananglitan kung as pastor, mas daghan sinoy-noy kung gibuhat para kay Jesus. May pasinoy-noy, Lord. Daghang reward. Ay nga, wala ni mo, kita bitaw? Nga, wala ni mo gibuhatanan para sa kuwalit samtang napakas kalibutan. And you know what? Although na igirigandam nga reward si Lord sa kalibutan, asa sa langit, makabenepisyo pa ta anak din samtang naata sa kalibutan. Kana mo nindot. And ningon si Lord, isulob ninyo ang pagka mabination, pagka maluluyon, pagka mapausanon, kaaghop o pailog. Klaro.
Pagkabot sa verse 13, magpinailubay sa usa ug usa ug nga kun ano na may mulo sa usa, batok sa usa, ano daw? Pinasayloay ang usa ug usa. Ingon nga ang Ginoo nagpasaylo kaninyo, busa mausab kamo. Look at this. Sa body of Christ, imagine this is a body of Christ. Kung ang imong tiil na samad, ang mutambal, always ka mutambal, kinig yung kamot. Tama ba? Kung ang imong bukton mo'y nasamad, ang mutambal yun na kinig kamot. Kung ang imong ulo mo'y naglabad, ang mo humit sa tambal, kinig yung kamot. Look at this. Sa body of Christ, naagay part, naagay kay part, base ng imong parting tambal sa sakiton. Ikaw na diskubrihan na ni mo sa imong part sa body of Christ. Ingon nga ang Ginoo nagpasaylo kaninyo, busa mauusab kamo. If it is hard for us to say sorry, basin wala pa nato nadawat ang kapasayloan sa Dios. Kung lisod nato ang mingon og sorry, kung lisod nato ihatag ang sorry, basin wala pa nimo nadawat ang tinuod nga pasaylo sa Dios. And look at this, ang pasaylo bitaw, ang prinsipyo bitaw nga pasaylo nga gitudlo sa kalibutan ingon niya. Gipasaylo na tika. Kay di wala na ko nasuko nimo, pero kung mahimo ayaw nagpadol nako ha. Ay nagpakita nako. Mao na yung principle sa kalibutan nga gitudlo about forgiveness. Pero kay Lord wala na, pala na tanan. Bisan pag unsa kadautan roon sa kadako nga sayop ang nabuhat ka ng tawhana sa atoa. I have forgiven you because God forgive me. Pero dili na pasabot nga saman, okay ra niya nga sanang binuangan ka, okay ra sa imuha nga maruan ka, that is a different issue. Okay. Siyempre kay gitudloan man ta sa Dios unsaon pag ginabuhi og eksakto, ato pud silang tudloan magkinabuhi sa unsay eksakto. Mabitaw na isa, busa mauusab kamo. It's not only by giving forgiveness and asking forgiveness, but living out what Jesus Christ nga gitudlo niya sa tuwa. Mao na nga sa atong pagpadayon, ang atong topic today is Christ is supreme in our spiritual wardrobe. Usa nang wardrobe? Kanang wardrobe, mao ni siya, gabalik lang nako ha, unya na mo picture. Mao ni siya kanang suotonon bitaw. Okay, suotonon. Mao na nga gihugasan naman ta sa Ginoo sa daan nga wardrobe. Atong suoton ang bago nga wardrobe. Kinsa man nagikan, it is from Christ who is supreme. Ayaw sugot nga ilaron lang ka ni Satanas sa gamayng butang din sa kalibutan. Sa matay kasuko. Pwede ba daw masuko? Ako how many times nasuko ko, Lord, nasuko ko sa akong wife. Lord, nasuko ko ni Noy, nasuko ko ni Gugo, nasuko ko ni Aldrich. Nasuko ko ni Jay, nasuko ko ni Lisa, nasuko ko. Pwede ko masuko. How many times nasuko ko na sa inyo ha? Pero ingon ko ni Lord, nasuko ko, Lord, sorry, dili. Kabalo ko nga dili sa maong nga feelings. Dili ni sa makapalipay nimo. Wala na ko na ingon, uy, kabalo ka Jay, si Noy. Kabalo ka Noy, kini si Jay. Oh. Ingon na lang ito sa masuko. Kunya, magpataka na lang istorya. Yan atong istorya, o saman, dili na malipay si Lord. Kaya, as we will go on further sa itong pag-study, ingon si Lord, let us read together. Christ is supreme in our spiritual wardrobe. Diha pa lang sa sulod sa ito ang kasing-kasing na anay pa kung saman, lalis. No, kung dili ta puno pirmi sa word ni Lord, pirmi yung mudaog ang Satanas. Pirmi mudaog ang pagkamakasasala. Nya mo okay na lang nato may play sa ni Satanas. Pero feel bitaw ta pirmi sa word ni Lord. We are always filled with the Holy Spirit later on. Di ka mo sugot nga sa man.
birahon ka balik ni Satanas. Ikaw mismo sa imong kaugalingon, ma-feel di mo na, kapoy man mo basag Bible, Lord. Di ba? Kapoy mo basag Bible, dili? Ay, salamat. Pwede ito. Bago sa mana, silence means yes. Pero walang tawag Facebook. Update kayo. Di ba? Dayon, with matching, at saman, congratulations. Gusto pilayan dito. Pero pagbasa sa word ni Lord, huwag pa ganit kakasugod sa verse 1. Kung wala ka na it's very hard. Pero pangayuan ni Lord. Ako bitaw sa una, pag magwali, bisan pag ang kanapit ang magwali, naon pa lang daan, katawanan na, smiling face. Sa una, hindi musimba ko. Tubangan pa wag lingkod, matulog dyan ko. Pero later on, I understand, Lord, lahi na, di kaya batasan sa una, no? Magsimba ko nimo diyan, natulog-tulugan na tika. Wala pa po kayo sa gibuhat, Lord, eh. Nuna nga niya, hangin dyan ni Lord, Lord, pwede, Lord, kaya lang, bisan kinsa magawa ni Lord, ayaw ko patulungan, Lord, eh. Ayaw, kaya lang, para makakonsentrate ko ni mo, Lord. Grabe na ako hinangin sa Ginoo. Nyahit, makaya na ko lingkod sa una sa tubangan. Ingon si Lord, dito dyan ka sa tubangan. Dapit pag yun sa tunga, kanang asa dapit mangagi ang tao. Kanang sa tradisyonal na to nga kuan is kanang asa pares ka na yan eh. Kanang si tao gani. Basta, agianan. Nalipag ko sa English. Dali pag yun sa kilid. Ano na inikagin sa mga tao. Dikit ko ka, asa man. Wala excuse. So, bantay ta, Christ is supreme in our spiritual wardrobe. Ayaw sugot nga mapildi ka sa sala. Okay? So, nga naman, it's because, ingon siya, mo niya itong part. Although kaninga verse, dili ni siya para sa atoa, but God's principle, ang prinsipyo aninga verse, is buhi or naa. Gamhanan. Okay? Dili man ta kitawag dili man ta kaliwat sa harianong pagkapari. Ang ato ang part is we are ambassadors of Christ in 1 Corinthians. Kani nga verse exclusive ni siya. Intended only for Israelites. And we are not Israelites. We are not Jews. Dili ta Hudiyo. Pero usahay ignon ta sa to ang mga ginikanan nga saman Hudiyo ka dako. You know what? Sa meaning sa Hudiyo? Gahi ulo, tikigog, liog. Gahi kay pasabton. Gamitan na ganit gahom sa Dios for 40 years and 40 years. Grabing gahom gigamit sa Dios. Wa sila gipasagdan, wa sila nagutom. Di ba? Pero saman, di sila moto ni Jesus. Somewhat like, we are blessed today. Nga naman. Although dili ta pare, wala ta anong dili ta harianon, because of Jesus Christ, we are ambassadors, representative ta ni Jesus Christ sa kalibutan. Unsa supposed to be ato ang principle of this verse. Unsa dapat ato ang buhaton. At ang balaan nga nasod. Okay, dili man ta, Philippines is not a holy land. This is not the promised land. Ang promised land is Canaan, or presently it is named Israel. Ang katawhan nga iya sa Dios aron kamo. Look at this. God's principle of being ambassador. Unsa daw aron kinsa ni? Kamo. That is us, kita. Magmantala sa kahibulungan mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa langit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. That means to say that ang mga tao nga wala pa nakaila sa Dios sa kahibulungang buhat ni Jesus Christ atong madala diha kang Jesus Christ. Since the day you know Jesus, pila ka buok kalag ang imong gidala diha kang Jesus. Sukad sa panahon o sa adlaw nga nakadawat ka sa kaluwasan o nahibalo ka sa kahibulungang buhat ni Jesus Christ,
That is grasya, that is grace. Pila ka buok kalag ang imong gidala diha sa tilaan ni Jesus Christ. Ang una-una sa tao nga kanang dadon, kanang pasudlon dayon ang nimo sa simbahan. Yes, that is good. Pero ang church dili siya makapalagit nimo. Kanang imong kanang pag-introduce nimo kay Jesus Christ sa grasya ni Jesus Christ. And He Himself, Jesus Christ, is the way to heaven. Kung nakita na niya sa atong kinabuhi, 100% molingkod na tapat sa imong bangko. Pero dili bitaw na niya makita, ingnon ra taw, sayang lang yang isulti sa babae sa Biblia pero kinaiya. Ano sa man, pwede mauta. Tama ba? Oh. Ayun. How? Ganun na himutang ambassador? Dili siya ordinaryo atong pagka-representative ni Jesus Christ. Look at this. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Kung sa'y gipalit sa tuwa, it is the what? Holy blood of Jesus Christ. Ang balaang dugo, ug halangdong dugo sa atong buhi nga Dios. Busa, himayaan ninyo ang Dios pinaagi sa inyong kaya dili ta kaingon nga oy. Kuingon ka ni Lisa, sige Liz, sunduhan ka, bayaran ka pag-volunteer dito sa simbahan para maghinlo sa simbahan. Pag-volunteer dito Liz, bayaran ka para mag-gitara diha. That is wrong concept of masaman. Himaya. Meaning to say, pag himaya sa anyong lawas, kaya gani Romans chapter 12 verse 1, therefore I beseech you brethren by the mercies of God, that what? You present. Kung presente, ningon ako sino yun, bayaran natin ka na baliw ko ato dito sa simbahan, plastar to ng mga gamit. Am I presenting myself for Jesus Christ? Ako bang gipresentar ako kaugalingon para kay Lord? O pananglitan, mingon ko kay Go. Dadalang akong offering, imutang dito. Narang ko sa balay, kitulog-tulog. Tinuod ba ang Romans chapter 12 verse 1? Sa ko More po na siya og iapil lang ko sa pag-ampo ha. O pwede. Iapil ta sa pag-ampo. But yes, I am praying, Lord. Unta kining tawhana. Makadungog ni siya, makaampo ko para niya. Makadungog ni siya sa imong grasya. Ako ni siyang matiman sa imong mga pulong. Kung pasultihan sa mga pulong. Kaya, dili ordinary ang ito ang pagka-ambassador o pagka-representative kay gipalinta sa balaang dugo o hamiling dugo sa itong buhay ng Diyos. Ang purpose is, himayaan ninyo ang Diyos pinaagi sa inyong lawas. That is the purpose. So, magbasa rin ninyo. Ato na masahan ko. Show Christ, for you were bought with a price. Pakita na to si Jesus Christ. Kay mahal kayo ang pagpalit ni Jesus Christ. Kamu ba? Kamu palit mo, mahal kayo na salina or pants or shoes. Kung sa inyong himuon, ibutang mo sa kwarto? Ha? Sotod, ginatunan mo kayo ra. Mayroon, paghihapon, pagkita. Gisingko rin katong na, gipalitan ko ni Mrs. Ako kayo kay. Guyong sila tribe. Ganahan kayo ko mo, magano yan, bukhag yan sa Ingon ko siya, wow, tinduta oy. Hindi ba ito kapalit? Bisag 10 piso to, pinaw to ko, 10, 20. Ganahan din ko sa shirt, Wala sa na ko balik. Usahay, malimot na lang ko nga, wala pa rin ito'y laba. Show Christ, for you were bought a price. Imagine ka, nagpalit kag cellphone nga iPhone 20 Pro Max. Tapos, imo lang ibilin sa balay. Di dyan ni mo gamitan, yung madaot ni magasgasan. Useless, nagpalit pa ka. Nagpalit kag motor, dahil imo lang itulod. Sayang. Imagine, nagamit ang purpose sa motor, wala. Nagpalit kag sakyanan, 4 wheels, bugnaw kayo, imo rang itakluban dito sulod sa balay. Just as the same it is, we are brought with a price. Dili basta-basta ang bili nga gibayad ni Jesus Christ
dito sa amahan, araw na sa man, maluwas ka o maluwas ta. Kaya ipakita na to, based na nasa ta maabot. Anywhere, anyone, they could see that Jesus Christ is supreme in our lives. So, Colossians 3:12, ingon nga kamo pinili, klaro no? Kaya, kanang word nga pinili, o kanang word nga balaan, o hinigugmano, kasi sa Bible na yun siya, holiness is not just being pure. It is being set apart for purpose. Now, para sa mag-example ka ganyan, nagpalit kag motor. Then, mo lang ituklod. Nagamit ba ang purpose sa motor? Nagamit wala? Wala, no? Ma-enjoy mo sa paggamit sa motor na ipalit ninyo? Ha? Dili! Pananglitan, kanang aircon, gibutang na siya para diha mabugnaw. Kung ato ng palungon, ma-enjoy tas ka bugnaw sa aircon? May sige ay, bugnawan jud kayo sa aircon, ay! Kabugnaw sa aircon. Di ba no? Just as the same with holiness. We will appreciate sa word nga set apart kung nahibaluan na to o nailahan na to kinsa si Jesus Christ. Ikaw estudyante, nagpalit kag sign pen nga balik si sign pen karon about nasa almost 100 katong ordinary nga sign pen. Pero katong mahalon nga sign pen moabot na siya og almost 200. Tagsi tinta katong 0.05 nga sign pen. Tapos dili nimo gamiton. Ma-enjoy nimo? Oo, mga estudyante. Ma-enjoy ninyo? Gipalitan kag uniform, dili nimo suoton. Ha? Sa pa jud? Palitan kag sapatos pang basketball din, magsarilas ra ka magdulag basketball. Ma. Mingon ba jud kag, mutigo ka kung sinilas? Just as the same with holiness. It's not just being apart. It is being not being pure, but it is being set apart for a purpose. Kano set apart? Gihawasan naman ta sa kinabuhi nga daan. Gihawasan na kasamaot nga batasan. Gihawasan na kasangilad nga kinaiya. Gihawasan na kasamaot nga dili mayong paggawi. That is set apart. Gikan din sa dili maayo nga pagkinabuhi, gibalhin na sa Dios sa kinaiyaw sa kinabuhi nga. No? For a purpose. Kaya ingon si Lord kaganiha ato ang gibasa, put off your grave clothes. Now this time because God and Jesus is risen, nabanhaw si Lord, kita po nabanhaw, kaya put off your grace clothes. Gusto mo ng grace? Katong ginaya ni Jesus Christ. Ay, may man to siya kay Jesus, kay Lord, man to siya. No! Hinaundubi nga si Jesus Christ nagpakatao so that He could experience everything the worst in this world. O si Jesus Christ lang ang naka-experience sa pinaka-worst kind of death. Nga kana bitang wala pa sa natao, nag-atang ng mga tao, mga Israelites, nga naagyoy hari nga mamatay. Excited sila nga mamatay ang hari. Nga naman, sa Isaiah palandaan, sa Genesis chapter 3 verse 15, giprophesy na ang saman, imong kaliwat babae, ang kaliwat sa bitin, magpaak sa tikod sa kaliwat sa babae, o ang kaliwat sa babae, magdukdok sa ulo. Diba? Prophesy na. Pagkabot sa Isaiah, giklaro pa dyan. Nga, usama na. Na ay magpakatao gikan sa langit. Diba? Pagkabot sa 1 Corinthians 15, kay si Kristo namatay tungkol sa atong mga sala, nagdilubong o nabanhaw, sumala sa according sa sumala sa kasulatan. Meaning to say, daghan ang nag-atang para mamatay si Jesus Christ. Dapat daghan po ang mag-atang sa atong kinabuhi is because they see the grace clothes in our lives. Daghan mga excited mga kita nato, pangitaunon ta nila,
Because they see grace clothes in our lives. So the Lord shows us to be holy. Remember the word, ingna holy. O na, ini mo tapad na balaan ka. Sa tapad, nakayaw, na dyan ko gawaya. Ay, kanak, ayaw na dyan tapad nung naghagit, kusnuton, ikan ka ng pinapinto. Holy. Let us have the word holy. Heart, follow me after me. Heart, then order, love, and yieldedness. Pas-pas sa kamay. Heart. Ingon si Lord, ingon nga kamo pinili sa Dios, balaan o hinigugma, isulog ninyo ang kasing-kasing nga, look at this, pagka maluluyon. Pagka mapapsanon, pagka-agaw, pag-ilog, pinailubay sa usag-usa. Kung ano na may mulo, pinasailuay ang usag-usa. Bisan pag wala sa kamahayang suri nimo, sige na lang. Ito, parang di kamahayang suri. Diba? Because we have Jesus Christ, dili na ito magulat nga mahay pagsuri ng tawhana. We can forgive. Kaya na itong kalimtan. It's because of Jesus Christ. Kung dili ito kalimtan ni Jesus Christ itong sala, hangtod karon ipon sa Ginoo ang atong sayop gikan sa una. Hangtod sa atong buhaton. Pero ipapas ng tanan sa Ginoo. So, let us start the word compassion or kasing-kasing nga maluluyon. Put on grace clothes. Ingon siya in Matthew chapter 9 verse 13. Lakaw og tun-i ninyo ang kahulugan niini. Kaluoy ang gitinguha nako, dili ang halad kay ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarong kung dili sa mga makasasala. You know what? Bago ning verse 13 niabot, naay Pharisees o tax collector. Ang tax collector sa una sa Roman Empire, Roman government, nagkolekta sila tax, Jewish tax, then gihatag nila sa Roman government. Kung sa baga, traidor. Traidor. Muna na ingon ang Pharisees, nagabang Pharisees nga, Lord, salamat kay Pharisees ko, dili ko parehas aning tax collector. Traidor ni sila. Bago ng verse 13, ibabaw dapit, patong basahon balik. Ako ang storytelling nilong sa inyo ha. Kay nagpuasa ko Lord for kaduha sa usa ka semana, dayon naghalad ko ni Lord, dayon nagtayos pa jud ko ni Lord, daghan kay excuses si Pharisees. Pero ang tax collector, pwede nang dugdog sa dughan, Lord. Sorry, makasasala jud ko. Ingon na si Lord, kaluoy ang gitinguha nako. Ikaw, kanang pamilya nimo nga wala pa nakaila sa kaluwasan o nakahibalo sa grasya sa Dios. Kumusta imong heart? Is there any compassion for them? Habang kay tinguha o kaluoy para nila, nga muguyog sila nimo sa langit, ini kamatay. Dayon. Number 2, kindness. Pagkamaayo. Put on the grace clothes. Kindness. Goodness. Dayon sa pagkit siya, grace from the heart which prompts one to help. Kana kang kindness bitaw dili ka kinahanglan suguon para muhimo sa insakto. Kaya ba naay natumba niya, example si Messi, nahagbong sa bangko. Di na ka kinahanglan na, uy, tabangin mo na si Messi yun, nabundag pa na siya. No. Kindness, alam mo na ang gagawin mo. Because you have that kind of heart. Di ba? Because of Jesus Christ. Just like sa Good Samaritan attitude and approach. Kasi nakainom daw sa story sa Good Samaritan. Nahihol na niyo, no? Ang Good Samaritan, ang unang nilabay, Pharisees. Ang naay naglisod dito, kanang nagsakit pa, wala kanang kamatyon na. Huwag yun sa tagda, hindi kayo pa-speakas dalan. Pero tagingin na, tao nga na kayo naibigil na to, bahala ka diya. Di mapano sa kong laway kung dito mag-isulyahanay. My God. Sa mo tatong naiutang na to? Dahil number 2, ang sunod, ginawan. Biyahidor, kanang tibyahin lang yun ba?
Lihay pa, layo kay gilihan yan. Ay, tuyok may kastalan, marami tag kanang tao, marami tag kita driver ka kita guilty wow. Agi dito sa masakan. Oh. Bisag kompleto gyud, kompleto violation. Malikay lang yun. Pero ang good Samaritan, pagkakita niya, iyang gipakaon, gipunasan niya ang samad, dahil gidala niya sa kabalayo kiyatiman. Kindness. Alam mo, dapat natin gawin para kay Lord. Huwag ka nang mag-isip. Kaya ba ka kung unsay angay na itong himuon para kay Jesus Christ? Ayaw na pagduha-duha. Dito sa, look at this, ang kaning kindness o charity, dili charity. Kindness in giving, it goes together. Together na sila, dili na magbulang. Tanaha, dito sa Hupa, may usa ka babaeng tinun-an nga ginganlan og Tabita. Nga kon hubaron Dorcas or Lagsaw. Sa daghan og maayong buhat og mga pagtabang. Kindness and giving will go together. Dili na sila magbulag. Pagtabang nga iyang gihimo. Next, humility. Mapausanon. Ang dili lang mo, pastor. Ako mag-take approach. Ikaw, pwede makanta ka karong Sunday. Dili lang mo, pastor. Maulang ko. Karon kinarang Sunday, lahi ani kanta. Hasta po, biyang kibaga. Ako, bigyan tayo mo kanta na. Maulang lang dyan ko ba? Humility. Humility na. Ang humility is pagpaubos. Meaning to say, wala tayo mahimo kung wala ang Diyos. Kung ako lang bitaw, kung saan nagkukugot, di man ko bright pareha sa uban. Pero it's because of Jesus Christ. Ulaon, anigan, ikaw ganahan magpa-picture, kawa pa, di pa mo istorya. Saan mo, tayo mo istorya. Bisan karon, hangyon din ako pa-picture, manuoy mo. Kung nagkatubang, mura rin talikod. Nung di kayo ganahan, smile, say cheese, mahadlok ko, kaya usahay, wala ko ipanood para sa bitaw. Ang point is, humility. Papayilog sa nun. Thinking ourselves is what? Wala tayo kahimuan kung wala ang Diyos. Do not be boastful. Kaya ng boastful, kung sa tabay na, sa dagat na siya, hilom pero lalong. Put on, humility did not exist, sorry sa spelling ha, wala ko kabantay, exist in the pagan world. Kaya pagkamapayilog sa nun, wala na sa mga taong dili motuo kang Jesus Christ. Kaya gani, somewhat like presently, buhi ng naana sa mga pagan, sa mga taong dili motuo kang Jesus Christ is, huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. Dayon, sa kabaliktaran, do unto others what you basta kayo ano to? Gawin mo sa iba kung anong gusto mong gawin nila sa iyo. Kita, dili na ito magulat nga mahimo pa silang maayo na to. Because we are always looking for opportunity to share Jesus Christ. In what way? Sa ibang pagka-estudyante, sa ibang pagka-trabante, sa ibang negosyo, sa ibang paginaboy, sunod sa panimalay, asa ka nagpuyo karon. We will always find opportunity. Ayaw ina nga, pag na ako'y higayon. No, wala tayong higayon. It's because of Jesus Christ na atay panahon. Na atay higayon. Tama? Wala dito higayon. Kaya natula itong sundon, puros pagkadautan itong kagalingon. Genesis chapter 3. Kay puros kadautan ang gihuna-huna o ang gitinguha sa una-huna sa tao. The first, at dito na tayo, pag-abot sa next verse, kung nagbasol ang Diyos nga nung gihimo niyang tao. Now, dili ka magbasol ang Diyos nga gilawas na niya. Gunitin na mo, ha? Lord, nagbutangin mo, dili, gunitin. Butangin mo, hindi kamot sa mundo, ha? Kaya kasi pagkumot ninyong heart, ginawa. Lord, sa ako ang pagka-anak ni mo, wala ka nagbasol na ako. Ikaw mismo, makasama. Humility. Look at this. Ingat si Lord. Patuloy kining una-hunaa, diha ka ninyo, nga nabatunan ninyo diha ka Kristo Jesus. Gabisan tood siya, naglungtad diha sa kinaiya sa Diyos si Jesus Christ. Wala siya maguna-huna nga ang
pagpakigtupong sa Dios usa ka butang nga huktan nga pag-ingon bitaw sa Father nga okay Jesus Christ padala ka na ko sa kalibutan kay ikaw may execute sa plan sa salvation. Wala ninyo si Jesus Christ. Oh, ako parehas na Lord, parehas na Dios. Wala oy. Usahay po ni Jesus Christ, Father, your will be done. Kita po, Lord, your will be done. Lisod man, Lord, masakripisyo man ko, Lord, money, time, Lord, your will be done. Tabaki ko, Lord, kaya kung ako lang, Lord, dili dyan ko kahimo. Kaya yun siya, apan, gihawas niya ang iyang kaugalingon diha sa kinaiyak sa usa ka ulipon. From the highest position, gipaka sa man, paubos si Jesus Christ ang iyang kaugalingon for us to be saved. Ikaw, kita. Ang church is facing 3 years old. Mag-celebrate. Hapit na, gamay na lang. June, mag-celebrate tawag 3 years. Lord, ipadala po ko sa tulong kakalag, Lord, nga willing mamati din mo 3 years. 3 years lang po nga kalag akong Panginoon this time, Lord. 3 years, 3 souls. Okay na? O siyempre, nagpakaubos umayon si Lord. Bahala ka away na po, Lord. Basta willing mamati ni mo, Lord. Okay na to, Lord. Basta mo daway sa ni mo, Lord. Fights na rin, Lord. Para makailan siya na ni mo. Naintuluan na rin ako siya hinahinay o kung sa pagkamaayo, Lord. Di ba? Usahay, ito lang pilihan ng tao. Tagdon na ito ang tao katong mga saman, mayor po na ito, pagdilea, never mind, bahala ko diha. May lang, makabalos ko rin mo sa impyerno. Ikaw ra dito, pilog-labas ka lang yun. Huwag nakita niya sa tawhanon, kadang kway siya, nagpaubos sa iyong kaugalingon, huwag nahimong masinugdanon, hangtod sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Kung mamatay ka para kay Jesus, okay na rin mo. Kaya example, mingon ang balaod sa sindangan nga, bawal mo atong simbahan ni Domingo kay gumakitan patyon. Nakay mo sa simbahan? Including me. Naakay, manganhi hatag simbahan. Para sa atong COVID. O bawal magsimba. Bawal magtipo. Katong itagutan na basta kayo mag-face mask lang. Asa tato. Diba? Ayaw ka mo pagbuhat pagbisan nun sa pinaagi sa kahakog o pagpagarbo sa kaugalingon ang pandiha sa pagpaubos isipa uban nga labaw pang maayo kay sa inyong kaugalingon. Kaya ganing si Andres Sigun siya nga, ikaw lang pastor, kay mas maayo ka, no? Nakita na ko, mas kay balo ka kaysa nako. According to this word, according to this verse. Muna nga ingon ko siya kung naa ka, ikaw gimutugtog diha. Kahibalo ko nga kaya ni mo na because of Jesus Christ, not because of your talent. Ha? Kaya na to tungod ni Jesus Christ. Pag wala si Jesus Christ, kinabuhing minyo, kung asawa pa lang daan, kung wala si Jesus Christ, hagbay na ako na nasumbagan. Yung gamay kong bukton, di ka, mabuyapan ng asawa, giuli sa, ay, mahali mo, uli na ko. Bakit nga, hindi pasabot nga, wait-witar ako may sisama sa yaw-yawan ko kay sa niya. Usahay lang kayo, busog pa. Usahay po kay, ako yung mali. Yeah, siyempre, husband, dili, ako'y tawa. Apoy ay nga ni Lord nga, kaya na to, himuon. Basta na si Lord. Pero wala si Lord, ay, magkalisod ta. Gentleness, pagkakop. Self-restraint, not weakness, but strength under self-control. Ang inyong pagkamapailobon, ipailas ninyo sa tanang mga tao ang Ginoo doon na. O sa rin mailihan sa tuwa sa mga tao? Pagka mapailobon. Klaro? So gisumpayan pag yun na siya. Lastly, dili dia ulat sa katong holy. Patience, pailob. Long-tempered, doesn't get angry to others, the opposite of revenge. Kamulo mo saan pag-summarize ng patience? Kung pwede ta, malapos dito sa bungbong, malapos.
Lapos, suffering. That is patience. Kaya na to. Again, I tell you, bago niabot ang patience, ang gentleness of humility, kaya na to pag naa si Jesus. Pag wala si Jesus, 100%. Kaya gani, So, iyon siya, magpinailubay ang sausa o usa. Nga kung aduna may mulo sa usa, batok sa usa, magpinasaylo ay. Romans 13:14. Apan isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo. Kisa na ito isulob? Kinsa itong soton? Si Jesus Christ. He is our grace clothes. O ayaw ninyo, o ayaw tagda ang unod alang sa mga pag-ibog ni ini. Tapos, so para dito malimot, go. Show Christ, for you were bought with a price. Kanang, pag show na to kay Christ, iligante ba? Pero pagpangutana, dito ko sa Nico nagtambay-tambay, pila-pila. Magkailandong manaay ka ng mangga ba? Diba, pastor mo ka, di ko siya, Marapog ka ng katubagong dili, maliliin ko siya, Asa na ba yung simbahan? Ingon ko, diha, ibabaw sa Wismila. Bata ka ng Domingo. Kadalit sa pagtamatoy. Kung lain na po, kung selfish ka ng sakwa, may tawag ko, lain na po sa pagtubag, no? Kaya, too much pride kayo ba? Kanang proud kayo ko. Pero, nagpasalamat ko later. Lord, thank you, kay natubag ako sa inato diritso. Umanta ka ng Domingo dito, musimba ta dito. Di ko kailas ngalan, naong lang noon, magpakita na ko sa diha. Hiling magkita may balik, kung pasilong ko dito sa Nico, ako na sa inyo, wala lagi kanyan to, no? Show Christ for you were bought with a price. Next, after sa heart order, o paharia ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong kasing-kasing nga ngadto niini kamo gitawag diha sa usa ka lawas o magpasalamaton kamo. Diha niini walay Grego o Hudiyo, tinuli o dili tinuli, barbaro, iskatyan, ulipon o gawas nun, kung dili si Kristo mao ang tanan o kanaa sa tanan. That means to say, evidence nga ay mas maayo man ko ni lang. Mas maayo ko ni Wali. No, that is not. Somewhat like personal, Lord, sa sunod Lord, mahimo na jud ko maayo nga Kristohanon. Di na jud ko magpabadlong ni pastor. Di na jud ko magpabadlong ni mama. Di na jud ko mali. No. Sayop na. Lord, sorry. Nangaway na sad ko ganiha sa akong asawa. Lord, pakasala mo, Lord, samot na tutubag akong asawa, Lord. Makapangaway jud ko niya, Lord. Okay? Wala, parehas taw tanan tabagan sa Ginoo. Dili parehas sa una sa ampo sa Pharisees ug sa tax collector. Ingon ang Pharisees nga, salamat Lord, dili ko tax collector, kay traidor din, nag-collect sa tax, pero gihatag niya dito sa laing gobyerno. Di ba? So, order. Ingon siya, kamo gitawag diha sa usa ka lawas na ay ang Dios. First thing and foremost, ang unang makabenepisyo sa atong pagkakristohanon kanang tapad nimo, kuyog nimo sa imong bangko karon. Next, love. O labaw ni ining tanan, labaw sa tanan sa to, atong compassion, gentleness, ingon si Lord, labaw ni ining tanan unsa atong isulod? Ang gugma nga mao ang bugkos sa kahigpitan. Apart from love of Jesus Christ, we will know, wala tayo ka nang itawag heart of compassion, heart of gentleness, heart of meekness, kanang kindness, heart of what? Patience. Wala tayo na kung wala si Lord. Pero nata ning love ni Lord, usa daw, mao ang bugkos sa kahingpitan. Niya sumpay ana, tanaw. Usa ka bag-ong sugo ang atong ihatag kaninyo nga kamo maghigugma ay sa usag usa, sama nga gihigugma ko kamo aron maghigugma ay usab kamo sa usag usa. Kisa daw basis sa ato ang pagka Christian? Kisa basis sa ato ang Christian love.
Kisa'y pundasyon, kisa'y tuburan sa atong Christian lang. Si Jesus Christ, ingon siya, sama nga gihigugma ko kamo, aron maghigugma ay usab kamo sa usab-usab. And how? Tungod niini ang tanang tao mahibalo nga kamo akong mga tinud-an. Atong rephrase ha. I-paraphrase na to. Tungod niini ang tanang tao mahibalo nga kamo mga Christian. Kon kamo, unsa daw? Oh, klaro? Every people will identify us as Christian because of what? Love. So, sumpay ana is kani mga igsoon, kung ang usa ka tawo maligas ngadto sa kalapasan, kamo mga espirituhanon kinahanglan nga mo pahiuli kaniya uban sa espiritu sa kalumo. Unsa daw ato ang trabaho? Mo pahiuli kaniya uban sa espiritu sa kalumo. Hello, dili mo sa kuwalan tawo mo sa dera na sa ubos. Mo na gihang part. Diri. Hello. Natanawa lagi. Kamay kayo kung kompetensya meron na. Hi. Tara, thank you Lord. Pagmatngon sa inyong kaugalingon, base, lokatis. Mo na kinahanglan ay pagbadlong. Kay kung dili na itong badlongon, nisugot rata nga ang saman. Matingtan po ka, ang saman. Nisugot ka nga nagpakasayog siya. Sabay-sabayan po nimo ang iyang sayog. Dayon. Ingon pa siya. Verse 2. Pagyayungay kamo sa mga kabukat sa usa-usa. Hug sa ingon niya na matuman ninyo ang balaod ni Kristo. Last one. So ito, heart, order, love, and yieldedness. Kung wala si Jesus Christ katong kasandigan, katong nauna, lisod kayo na. Ang pulong ni Kristo, papuy-a nga madagayaon gayon diha kaninyo. Paunsaon na ang word ni Lord? Paunsaon? Papuyon nga nagtinga. Mo nang okay na nato di kasimbaw Domingo. Kay naon sa ang pulong ni Lord? Dagaya o nagtinga? Kita na to. There is difference. Okay na to di kabasa ang Bible. Ngano man kay ang pulong ni Lord dagaya o nagtinga? Ha? Okay na to dili ma-apply masunod ang gusto na ni Lord. Ngano man kay ang pulong ni Lord unsa daw? Nagpuyo nga nagtinga dili madagayaon. Bunang okay na to. Bantay mas tao nagtinga. Bisan pag wala na siya, hibuan na sa tanan. Ang iyahay importante, okay ginawa ko. Di ba? Wala na siya makialam, magkinawa sa ng kaliputan, basta kayo makaginawa. More for me. Christian ka, pero nagtinga. Paunsa man madagayaon, ingon sa magtudlo o magtambag kamo sa usa o usa pinaagi sa tanang kaalam. Kano ba? Mag-awit kamo nga mga salmo o mga lawiton o mga awit nga espirituhanon uban ang Say, dami tayo, manungan na tayo. Paitan, sa silingan, nag-bijuki. Kita ko sa Facebook karon nag-bijuki. Yabag kayo, anto sa posting, ikatawad pa, follow ang bijukihan. Lord, salamat na ako'y silingan nga yabag. Panugi, makatulog, naging ko sa yabag. Tingog. Masahay, kanang katulgon kay ko, usahay si Jenicel, magsini sa istorya. Diba, ingat ko niyo, lawig kang katulog na ko si Jenicel, wala ka oras, music sa kondong ka. Bisan mo sa'yo may tabo na to, ingon si Lord, pagka mapasalamaton, diha sa inyong mga, asa magsugod ng gratefulness? Heart to Jesus Christ. Kahit katulong example, kahit yabag yung silingan, nakapasalamat ka. Lord, salamat, hinakasilingan niya bag. Ay, panig na, nabili ko parehas niya, Lord. At least, imong silingan niya bag, dili sa palaway ni mo. Kaya nakasilingan kag palaway, pero dili niya bag. Duhagin mo mayabag. Kuha na to? Dayon. O bisan unsay inyong buhaton, sumpay. Sa pulong o sa buhat, whatever you do, in words
Ug sa buhat, buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga maahan pinaagi kaniya. We are doing everything because of who? Jesus Christ. Manang excited ta. It's not because kay si Pastor Jumar na po nang muali. Ug dili ako. It's not because kay si Pastor Eric sa po nang muali. Ug dili si Pastor Eric. It's not because kay si Pastor Belarmino ang muali. Ug dili kami ang muali dinhi. Butang na tong si Noynoy. Or ka si Aldrich, o kaya si Katingting, o si Ate Lovejoy, or kamo ang muali dinhi. Ay, di lang may manimba. No! Dili sila itong isimba. It's Jesus Christ. Klaro? Kaya, pahimang ni Lord, bisa nun sa atong buhaton, sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan, sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban ang pagpasalamat. Ngadto sa Dios nga mahal pinagi niya. Kung nakikilikanan kaya, Lord, salamat Lord, kaya ako'y mama nga, gusto kayo mayaw-yaw ako, mapahinumduman ko sa mga sayo. Nakay kauban sa church, nga saman, wait, salamat Lord, kaya nakay kauban sa church nga, gusto kayo mapahinumdum. Nalimot na rabang taday ko, Lord. Nananay ko'y commitment ni mo. Diba? Ayaw ilan, kauban, pagbauli na. Simon. Kaya, say it, lungata. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord. Kisa na hinungdan, ganun maghimo sa tanang mayo? Jesus. Laro. Kabalo mo pa kung saan na i-apply sa itong kaugalingon? Ephesians 5:20. Sa tanang higayon, magpasalamat ka mo na bago ang verse 20. Sorry, wala akong kabantay. Wala na akong nabutang. Verse 18. At pumasarap din sa kuha. Ephesians 5:18. Ingon siya. Ayaw ka mo pagpahubog sa bino, diin ana ang pagpatuyang, apan pagpapuno sa Espiritu. Mo na siya, how to apply this? Mo na gingon Ephesians 5:18. Sumpay pa dayon. Nga nagasulti sa inyong mga kaugalingon diha sa mga salmo, okay? Ang resulta, if we are full of the Word of God, full of the Holy Spirit, at mo niya ang resulta nga nagasulti sa inyong mga kaugalingon, meaning to say, na ay outward result. Diha sa mga salmo, kung sa'yo nasa sulod sa salmo, di ba mga pagdasig, pag-awit, pagligon, kung sa'yo itong sinultihan, makapaligon, makapaluya. O mga lawiton, o espirituhanong mga awit, nga nag-aawit, o naghihimo, o huni, diha sa inyong kasing-kasing, ngadto sa Dios. Dayon, verse 20, sa tanang higayon, magpasalamat kamo ngadto sa Dios nga Amahan tungod sa tanang mga butang diha sa ngalan sa atong Ginoo Jesucristo. How far is we are thankful? Unsa ka taas ato, unsa ka dapat ang pagpasalamat? Magpasalamat ra bata kung maayo? Para sa tong nakaisgot mi sa tuig igsoon nga na wala namin og ihap ang duha ka tuig sa COVID. Ala dili dito magpasalamat ang duha ka tuig nga gi-COVID nga buhit ba ta o naginhawa ba ta? Bisag wala tayo sa itong pagkaon. Di ba? Kasi nagpasalamat na yung COVID. Baligon na to. Pila na kayo? 2 years na nila ba yun? 3? O, kasi nagpasalamat nila yung COVID. Wala! Salamat Lord na yung COVID. Nagpundor kong balay. Wajud ko himo. Bisag ba kayo ikaon, at least wa ko nahago. Di ba? Puyo ra tag balay for how many months? O almost 2 years, kapuno ka puyo ra kag balay. Kaon tulog. Kaon tulog mo na after COVID, daghan kayo nga matay. Gipang-iblan. Oh. Pero mo ba, wala na nakalahot tayo after COVID. Di uli ka sa Lord. Katong anak sa Dios. Katong wala dili anak ni Lord. 100% uli ka. Satan. That's why, kita nga buhi karon og ginawa, we should be thankful. Grateful. Lord, salamat kaayo. Ngano magkapasalamat ta? Go.
Show Christ because for you were bought with price. Mo na magpasalamat ta. So wala pagpasalamat nga tago kanang gikumkum na to. Ang atong pagpasalamat dayag o makapadasig sa uban. Let us pray. Lord God, salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Doon ay panaglali sunod sa among kasing-kasing o Dios. Nasamot like usahay, Lord. Murag po daog dyan ang pagkamakasasala. Pero Lord, ani nga tayo among isurrender diha among kaugalingon. Kung na may mga panahon, Lord God, kaniadto nga mudaog jud ang pagkamakasasala, tabangi mi Lord, because we have now a new wardrobe, ang bagong kinaiya, bagong kinabuhi, bagong pamatasan. Nagikan diha kanimo. Ikaw mismo, Dios, naghimo nini ug magpasulog namo. Sa imong tabang mo, Dios, mudaog pirmi ang among pagkakristohanon sa among kasing-kasing. Mao nang amo ug mapakita sa matag usa ang imong pagkagamahanan, ang imong grasya sa tanang tao, Dios. Labaw na gyud Ginoo sa mga igsoon sa pagtuo. Kung kinahanglan Ginoo nga kung naamay higayon nga nagpabadlong mi, nasayop mi, padali mi og tao, Lord God, nga mobadlong sa mga kinabuhi. Nga kanang dili mahadlok mo sulti. Aron mabalik mi on the right track, following your will, doing whatever you want. Para sa among nadungog ug nabasa nga verse, Father God, but in word or in deed, we will do it in the name of Jesus Christ. And we will be always filled with the Holy Spirit, Lord God. Kaya haron nga, nagaya mo mga pulong, muawas, ug amo ko ning i-share sa uban. Salamat, Lord, sa imong pagkamayo. Bless every one of us in the mighty name of Jesus. Amen.